Sa Northern Luzon, nagsimula na ang clearing operation sa ilang bahagi ng Cordillera na nakapagtala ng pagguho ng lupa kahit sa tourist destination sa Baguio City. Sa Ilocos Region naman, puspusan ang relief at rescue operation sa mga binahang lugar sa Pangasinan. Si Christine Bornolia sa baway ng PTV Cordillera sa sentro ng balita. Puspusan ang paghahatid ng tulong ng pamahalaan sa halos 1,700 na pamilya ng mga biktima ng Bagyong Christine sa Cordillera. Agad na nabigyan ng family food packs at non-food items ang mga nasa evacuation centers at nananatili muna sa kanilang kamag-anak. Nagpahatid naman ang DSWD ng karagdagang supply ng relief goods sa mga iba't ibang bayan sa Cordillera. Tumaas kasi sa mahigit 5,000 individual ang apektado ng bagyo sa mahigit 100 na barangay sa 6 na probinsya at lungsod ng rehiyon. Naitala ang isang bahay na totally damaged habang 5 ang partially damaged. Sa tala naman ng DPWH, may 14 pang national road section sa Cordillera ang hindi pa madaanan dahil sa malalaking pagguho ng lupa. Nagpapatuloy ang clearing operation sa naitalang 61 landslide incidents. Binabantayan pa natin yung mga may posibleng mga pag-landslide na mag-occur ulit. Kaya naka-preposition lahat yung mga equipment natin at saka nakahanda sila na mag-respond anytime na may landslide na mag-occur. Naitala rin ang pagguho ng mga lupa sa iba't ibang lugar sa Baguio City tulad sa mga Kabahayan at Celestial Village at Victoria Village sa mga lansangan. Wala namang naitalang nasaktan sa mga naitalang insidente. Nananawagan kami, kung makikita nyong medyo alanganin na yung inyong kabahayan, pwede pong preemptive evacuation na po sila. Dumulog po kayo sa lapit nyong barangay or lumapit po sila sa ating opisina. Sa Kalinga, tumaas ang level ng tubig sa Chico River. 5 individual ang natrap sa ilog na matagumpay na nailigtas ng mga otoridad. Gumuho rin ang retaining wall ng irrigation canal ng National Irrigation Administration sa Tabuk City, na bumaha at sumira sa 4 na ektaryang palayan, karamihan dito ay namumunga pa lang. Binahari ng iba pang rice at corn farm sa Kalinga kaya't nasira ang mga pananim. Damit equipment tayo, dito na-wash out, i-deploy tayo, dito equipment, dito bako tayo, tatangal daw lang ma'am. Di kapitan kasi kwate men lang nga dagos no tuloy dito kwate, di padanom tayo. Nagit mikit numan di. Sa Mountain Province, patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad sa Sabangan at Bontoc sa 60 anyos na lalaki na nalunod umano sa Chico River kahapon. Samantala, hindi nakaiwas sa pagbaha ang iba't ibang lugar sa Ilocos Region sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Sa Pangasinan, ipinag-utos ni Governor Ramon Guico III ang mass evacuation sa mga residente sa Lingayen at Bimalay na apektado ng pagbaha. Agad na pagkalooban ng relief goods ang mga apektadong evacuee. Hanggang kaninang madaling araw, patuloy pa rin ang rescue operation sa mga residenteng apektado din ng pagbaha sa Alaminos City. Sa La Union, patuloy naman ang paghahanap ng mga otoridad sa 30 anyos na mangingisda mula sa San Fernando City na nawawala mula pa noong October 22. Mahigit 5,000 pamilya na binubuo ng mahigit 17 katao na ang inilikas mula sa 8 bayan na apektado sa pagbaha. Nasa 167 na bahay ang nasira, 4 dito ang totally damaged. Nagkaloob naman ang provincial government ng La Union ng kaukulang tulong sa mga apektado. Sa Ilocos Sur naman, nabigyan ng food packs at hot meals ang mahigit 600 pamilya sa inilikas mula sa 16 na bayan at lungsod. Christine Bornolia sa Baway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.